Magandang umaga mga kapwa ko maghahalaman. Nandito tayo ngayon sa farm natin sa Cabinti, Laguna, sa The Big Leaf Farm. Papakita ko sa inyo yung progress namin dito sa mga tanim namin na lettuce tsaka dun sa mga alaga naming hito. So papakita ko sa inyo mamaya, samahan niyo ako. Kumusta mga kapwa ko maghahalaman? Nandito tayo ngayon sa loob na ng greenhouse namin. Nandito yung aming mga lettuce, ito. Mga bagong punla lang. So, ngayon, check lang namin yung mga tubig kung sapat pa ba kasi sobrang init ngayon. Ang bilis mag-evaporate ng ating tubig. Kaya, ngayon, may mga nutrient solution pa naman kami natitira kaya ilalagay muna namin. So, samahan niyo kami. So, mga kaparmer, ito yung ating mga lettuce. Medyo lumaki-laki na ng konti kaysa nung bagong lipat natin. Nagkaroon na ng 4-5 dahon. Sana magtuloy-tuloy yung paglaki nito kasi medyo nag-aalanganin kami kasi sobrang init. Nilalagyan naman namin ng net shade yung ibabaw pag sobrang init, kagaya niyan. Naka net shade para lang kumbaga maiwasan nating matuyo sila. So ito yung sa kabila. Meron tayong pulang lettuce dito. Kung tama ako, ito yung amandin. Tapos ito yung iba natin, mga turbilyon, mga kulay green. So okay mga farmer, magdidilig lang tayo. Kumbaga maglalagay tayo ng nutrient solution dun sa mga tubo natin. Kumbaga para ma-ensure natin na sapat yung tubig para dun sa ating mga pulang lettuce. So samahan nyo kami. So yun, magandang hapon mga ka-farmer. Tapos na nating diligan itong ating mga tanim na lettuce. Chinek ko lang naman yung tubig at madami pa naman tubig kaya hindi na rin kami nagbadto. Siguro bukas na lang namin lalagyan sila kung sakaling magkukulang na yung tubig nila. So ngayon, pag-usapan naman natin yung gaya ng sinabi ko nung last, yung tungkol sa nagastos namin dito sa aming greenhouse. Kumbaga yung pagpapatayo dito. So, ililista ko yung mga kailangan. A few moments later. So, kumusta mga ka-farmer? Nagawa ko na yung listahan ng mga nagastos natin dito sa pagpapatayo ng ating greenhouse. Kaya, isa-isahin ko sa inyo. So, ito yung listahan ko. Sinurat ko lang sa maliit na karton. Yung una natin sa listahan ay yung UV plastic. Sa UV plastic, gumamit kami ng 200 microns na order lang natin online sa Shopee o kaya sa Lazada. Ang presyo niya, yung ginamit namin na size ay 5 meters by 8 meters. Yun yung sukat ng aming UV plastic na nagkakahalaga ng 2,200 pesos. So, kung may makikita kayong mas mura, di mas maganda. Basta ang minimum sana na kapal niya ay 200 microns kasi kapag ka 100 lang, mabilis siyang masira. Subukan na rin namin kaya alam na namin. Tapos susunod natin ay yung net. Yung net na ginamit natin yan, yung mga kulay green, kung makikita nyo sa likod ko, na pinampaikot. Ang haba niya 30 meters. By 2.7. Yung net na yon nabili namin ng halagang 2,700. Isang rolyo na yon. Kung ngayon din, kung may mahanap yung mas mura, kami kasi nanganbas lang kasi pag online kami umorder, masyadong mahal, umaabot ng mga 5,000. Kaya naghanap kami dun sa mga tindahan ng mga lambat. Siguro may mga nagtitinda naman dyan sa mga lugar nyo. Tapos yung sumunod natin, itong mga ginamit natin, PVC pipe. PVC pipe yan na black, number 3. Kumbaga 3 inches ang bilog niya. Ang isa niyan, nagkakahalaga ng 145 pesos yung bili ko noon. So, possible tumaas na ang presyo ngayon dahil nga dun sa epekto ng
pagmahal ng mga diesel natin. So 16 ginamit namin. Nagkahalaga yun ng nasa 2,300 pesos. So ang sunod ay yung nutrient solution natin. So ilagay na lang natin siya sa 1,000 pesos. Yung gumagamit kami ng NutriHydro na CFF. Nabibili din lang naman yun sa Shopee o kaya sa Lazada na nakakombo na siya. Huwag na kayong bibili nung paisa-isa kasi talo kayo sa shipping. Kaya bumili kayo nung combo na. Yung meron na siyang CFF, tapos meron na siyang magnesium sulfate at saka calcium nitrate. So 1,000 pesos yung halaga ng ating nutrient solution. Yung sunod natin ay yung ating mga baso. So, ang baso natin ay ang 35 pesos ay 50 piraso. So ang aming tanim dito ay nasa 200 pieces, kaya gumastos kami ng nasa 140 pesos. Tapos yung coco peat, ang coco peat nabibili lang din sa mga gilingan kung merong malapit sa inyo. Ang isang sako dito sa amin ay 200 pesos. So bumili na kayo nung medyo pino-pino na. Huwag na yung maraming mga himulmul na hindi masyadong nagilig. 200 pesos yun kada sako. Tapos ang sunod natin ay yung mga buto. Ang mga butong ginagamit namin ay in-order din namin online. Mas maganda kung kay Katanim Store, yung pelletized na. Pelletized seed. Medyo may kamahalan nga lang kasi ang isang piraso nun ay 2 piso. So kung 200 na halaman yung aming tanim, so ibig sabihin 400 pesos ang nagastos namin para sa mga buto. Kumbaga sa isang taniman lang yun. Yun yung lahat ng kailangan natin dito sa pagpapatayo ng greenhouse. Yung materials na ginamit naman namin, yan, kung makikita nyo, yung mga frame dito sa likod, gumamit kami ng mga kahoy. Maswerte lang kami na itong mga ginamit namin dito ay kumbaga available na siya kasi may binaklas dito na dating kulungan ng mga manok. So yun lang yung ginamit namin na mga pang-frame, kumbaga doon sa greenhouse natin. Kaya medyo nakatipid-tipid. Pero kung siguro wala kayong pagkukunan o kailangan bumili, sa estimate ko aabot ito ng mga nasa 40 o 50,000 yung materials pa lang. Medyo may kamahalan, kasama may mga pako pa rin kasi yun, kaya tsaka mga semento na ginamit para sa pundasyon natin, kaya medyo malaki-laki talaga ang konsumo. Tapos sa labor cost naman, nung inactual namin yung pagtatayo nito, umabot ng nasa 80,000 ang labor cost natin. Kaya medyo may kamahalan talaga din yung pagtatayo natin. Pero kung matututunan nyo namang kumbaga macycle na maayos yung greenhouse, ay talaga namang kikita pa rin, mababawi din agad. So lahat-lahat nang nagastos namin, kung nasundan nyo ako, medyo mabilis lang yung pagpapaliwanag ko, ay nasa 140,000. Yun yung kabuuan na yun ng pagtatayo ng greenhouse, tsaka yung unang batch ng inyong tanim. Sa aming sa kaso namin, yung sukat ng greenhouse ay 5x8, 200 pieces na nailagay namin. So pero kung talagang gusto nyo pang paglaanan ng pwede pang dagdagan. Kita naman namin dito na medyo maluwag pa yung area, pwede pang dagdagan kung tutusin. Pero mas pinili namin na wag na kasi para hindi rin hirap kumila sa loob. So yun, ang nagastos namin dito 140,000. Tapos kapag naman nakakapag-tanim na tayo, yung 200 pieces na yun ay bawat isa ang bentahan natin ay 35 pesos. So kumbaga presyong farm na lang talaga yun, kasi kung bibili kayo sa palengke nasa mga 50-60 pesos na yung bawat isa. So yung 35 pesos times 200, siguro nasa mga 7,000. Na 7,000 nga. 7,000 pesos yung pinakakikitain. Ang lang nito, kumbaga ang ating lettuce kasi ay minimum na 45 days bago siya ma-harvest. Kumbaga may mga variety kasi ng lettuce na kapag lumampas doon,
ay pumapait na yung lasa. So, pagpalagay natin na 45 days, pero ang ginagawa namin, kumbaga, nakacycle siya. Hindi siya yung isang bulto na 200 pesos, out lahat, tapos wala na uli kaming tanim, mag-aantay na uli ng 45 days. Hindi ganoon ang ginawa namin kasi masyadong matagal yung palugit ng aming pagtatanim. So, ang ginawa namin, nag-per batch kami. Kumbaga, ngayong month na to, nagtanim muna kami ng 100 pieces. Tapos, sa next month, 100 pieces ulit. So, sa umpisa lang magtatagal, mag-aantay ng 45 days. Pero yung mga susunod, halos monthly na kayong mag-harvest ng 100 pieces. Kaya, kumbaga, hindi na titigil yung cycle. Dito lang sa kaso namin, kaya medyo nag-ulit-ulit kami ngayon. Kasi, ito talaga yung kalaban ng mga farmer, yung mga peste, mga insekto. Yun talaga yung pinaka-problema. Kaya, medyo nalugi. Pero, kumbaga, recoverable naman. Kaya namang bawin pa. Ngayon, medyo nakakabawi-bawi na kami, nakapagtanim na ulit. So, kailangan lang ulit natin magantay na mahigit 1 buwan para makaharvest. So, yun mga ka-farmer. Sana naintindihan niyo yung paliwanag ko kasi medyo mabilis. Yun yung may babahagi ko ngayon. So, papakita ko lang ulit yung aming mga tanim. Kumbaga, medyo magpapahinga na rin kami at medyo hapon na rin. So mga ka-farmer, nalimutan ko palang isama ang pintura nga pala na ginamit natin dito sa ating mga PVC pipe. Kasi hindi pwede ang itim na pipe kasi nag-absorb siya ng init, umiinit yung tubig sa loob. So possible mamatay yung ating mga halaman doon. Kaya kailangan talaga ay puti o kaya kung medyo magastos nga lang, lalagyan ng insulator. Yung kulay silver ba na foam. Kaya lang, magastos yung ganun. Kaya pinakamaganda talaga, pinturahan na lang. Yung gantong pipe natin. So, dun sa 16 na tubo namin, siguro nakaubos kami dun ng mga 2 galon. So, kung ang isang galon natin nasa 1,000 pesos, bali 2,000 pesos yung nagastos natin dun sa pintura natin dito. So, yun lang mga ka-farmer, dinagdag ko lang. So, yun lang muna mga ka-farmer. Binahagi ko lang yung kung magkano yung nagastos namin dito sa pagpapatayo ng aming greenhouse. Kumbaga, para lang ito talaga sa mga mahilig sa gantong klase ng farming. So, kumbaga, pag kayo meron ganito, kailangan na nating i-maximize yung gamit. Yan, gaya ko na sinusubukan ko ring mag-upload sa mga social media platforms gaya ng YouTube, Facebook para kumbaga kung pala rin tayo ay mamonetize. So, pero hindi naman namin hangad pa na ngayon kasi medyo nag-uumpisa pa lang din tayo. Kaya kumbaga tuloy-tuloy lang tayo ng pag-upload. Kumbaga para lang kumbaga balang araw naman siguro papala rin din tayo. So, yun lang muna mga ka-farmer. Sana may natutunan kayo sa paliwanag ko. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayo lahat.